The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, morning, Pastor Jeff. So nice to have you back. Magandang umaga po. Pastor? Wow, Manong Ted, nakita rin tayo. Good morning. Good morning, Chuck. Good O, morning, ito na ang na-miss mo, nagbabalik. Pareho kayong nagbabalik. Oo nga. Oo. Nakita ba niya yung maleta niya? Ano ba hinahanap niya? Nakita mo duffel na ba? bag. Duffel bag ang nakita niya, natagpuan niya. Hindi maleta. Oo. Maliit yun? Anyway, sige. So welcome home, Brad Jeff. Good to see you. At happy birthday din. Yeah. Oo. Mukhang dininig ng Diyos ang ating panalangin. Bring him home. Naiuwi si Pastor Jeff ng safe. Oo nga. Oo. Pagpasensyahan niyo ng po kahapon, nakapag-record na ako. Kaya lang yung flight ko alas 12 ng tanghali doon. No oras ba rito yun. So napadala ko, hindi pala na-send, Brad Ted. Nasa airport kasi ko. Oo. So Okay lang yan, apparently, Pastor. pinakita ko nga kay Seth. Oo. Okay lang yan, Pastor. Kamusta ba ang dahig? Malamig. You are excused. No Yun, worries. oo. Alright. Eto Sige. na. So Pero marami na-realize ko, na... mas maganda pala to na live kesa recorded. Kaya perfect kasi ito yung tema dapat kahapon na mapapakinggan nila. Okay, sige. So we are all ears. Marami ang nakamiss sa'yo. So ito na po si Brad Jeff Eliscopides. Go, Brad. Batiin ko muna yung purser kahapon. In-approach ako ni Kuya Rico Del Prado ng Philippine Airlines. Nanonood sa atin every morning daw. Pagka may chance siya, pati yung recorded. Pagka naman may flight siya. So Purser Rico Del Prado, thank you for taking care of my family. At si Apple at si Rap Alvarez na nasa Philippine Airlines din. Anyway po, araw-araw tayong binabahan ng mga bad news. Okay, yung kaibigan ko nga, nagpa-palpitate daw kapag nakakarinig pa rin ng mga bad news and balita. Lahat naman po tayo apektado pag may masamang balita tayo naririnig. And tendency, nag-overthink tayo, gumagawa tayo ng rash decisions. Hindi lang mo yung sa issue ng bayan, mga bad news naman po. May physical, di ba? Yung doktor, may sinabi sa yung bad report sa test na ginawa sa iyo. So meron din pong emotional, meron din relational. 'Di ba, sa mag-asawa, 'di ba, may mga bad report tayo naririnig. Yung iba naman naging manhid na siguro, pero pag-uusapan natin paano po ba malabanan yung takot, yung fear? Kasi minsan nag-overthink tayo, hindi naman pala mangyayari, or kung mangyari man, malalampasan din pala natin. Sayang lang yung ating pag-concern ng matindi. Okay, sabi po sa Salmo 112 verse 7, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Sabi po rito, yung steady heart daw, sa English po kasi yan, yung puso daw ng tao na to is steadfast, trusting in the Lord. Ang point po na tong psalmist, a steady heart comes from a steady trust. Hindi po sinabi ng verse na wala ng bad news para makampante ka. No, sabi lang, there's no fear of bad news. At ano pong dahilan? Sabi puro sa English, his heart is steadfast, trusting in the Lord. Dahil matatag siya at buong puso nagtitiwala sa Panginoon. Maaaring hindi po magbago yung sitwasyon nyo, pero matatag ang puso nyo na alam nyo, matatag ang sinasandigan ko. Mataas ang sinasandalan ko. Pang illustration po maganda rito na naisip ko, yung anchor po, yung angkla, pagka meron po matinding bagyo, yung pong barko, okay, nilalaglag po yung angkla para po kumapit doon sa seabed, sa ilalim po ng dagat, sa lupa. Hindi nawawala yung alon, hindi nawawala yung malakas na daluyong ng hangin, pero dahil nakaangkla po yung bangka, yung barko rather, hindi ito natatangay. Ganon din po yung picture ng tiwala natin sa Diyos. Maaaring hindi mawala yung cancer mo. Maaaring hindi bumalik muna ngayon yung mister mo sa kanyang kalaguyo na sinamahan. Maaaring hindi mawala yung problema mo sa anak mo. Pero ang totoo po, yung pananampalataya natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon tayo nakaangkla na one day, Lord, hindi mo ako pababayaan. Kaya gusto ko lang po kayong encourage as we pray. Ano yung bad news na kinakatakutan mo ngayon? Saan ba tayo kumakapit pag kinakabahan ka na at may tendency mag-overthink? Are you feeding your fear or your faith? So again, remind ko lang po kayo, Salmo 112 verse 7, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon,
sa dami po ng problema ng mundo, ng bayan, ng pamilya, ng personal na individual na nakikinig ngayon. Lord, sabi mo naman, in this world you will have troubles. Wala naman, Lord, buhay na trouble-free. Pag nakahimlay na kami sa simenteryo, yun lang ang buhay na wala na talagang trouble kasi nga, patay na kami. Pero Lord, habang kami nabubuhay, it's a never-ending testing of our faith. At itong mga bagyo na to sa buhay namin, ginagamit mo ito upang mapatatag ang aming pananampalataya at ma-expose din kung kanino ba talaga nakaangkla ang aming pananampalataya. Sa pera ba sa bangko? Sa koneksyon ba sa Malacanang? Sa kakilala ba sa ganito, sa ganyan? Or sa'yo? Kaya Panginoon, tulungan mo kami na pag na-expose na ang aming pananampalataya, palalimin po namin ito sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbabasa ng salita mo, at sa pamuhay ng iyong mga katuruan. Salamat, Lord. Hindi kami matatakot sa bad news dahil alam namin ikaw ang may hawak ng aming future. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat Panginoon muli sa aral po na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Continue to bless His mission sa aming pong programa at sa kanilang simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad, for the reminder. Guilty as charged, yung overthinking. Yeah. Oh, I think lahat tayo. Sa iba din, sa mga nagkakaedad. Ewan ko lang kung sa iba ganun Oo nga. Alam mo, may marami. Hindi ako makarelate, Brad Ted. Nanay ko makarelate sa baligtad. sinabi Nung mo. nagkaedad, naging super chill. Pero nung younger years namin, super overthinker. Oo, siya naman ang nagre-remind sa aming lahat ngayon ng kami malalaki na pag nag-overthink na mga anak, wala kayong magagawa. Magdasal lang kayo. Ganun siya lagi. Super duper chill ni Mudra ngayon. Paano ko pag Pakinggan natin yung si Ted. Siya kasi nakaka-relate Ikaw lang dito. ba, Pastor Ted, Jeff? pasok. Pastor Jeff, Manong Ted, paano yun sa'yo? Nakakatanggap ka pa ng basahin ko Sige. yung halimbawa kapag nakatanggap ka ng gantong uri ng mensahe hindi ka kaya mag-overthink. Basahin ko yung mensahe sa iyo dito okay. Due to the current situation, potential missile threats, immediately seek a safe place in the closet, secure building, steer away from windows, doors, and open areas. Await further instructions. Wala yata natanggap si mamang ganyan. Pero kung ako man yan, kahit hindi ko nga natanggap, Kapag ganito, baka may- ngayon pa lang may- magtago may na ako. may missile Oo. alert. Iba yun. Oo. Take action. Oo. Ano bang alert na tatanggap natin dito? Wala ako natanggap. wow. Bakit ka nakatanggap ng ganyan? Wala ka naman sa Middle East. Oo. Public safety alert. Ayun. Due to the current Yung- situation, potential missile threat. Alam mo ko ako makatanggap niyan. Una sa lahat, kakabahan ako kasi wala kaming basement. Saan ako tatago? Anyway, Yung mga caregiver natin sa Tel Aviv na nasa Anchor Church. Yan po yung mga pinapadalang prayer request. opo. Pastor, meron naman kaming threat. Pagdadasal lang natin. Kasi nga kung minsan hindi ho natin, sorry po, tao lang, na masyado Correct. tayo nag-aalala. At walang We masama worry so dun. much. Oo. Yung nga, pero yung overthinking, kumukulo yun tiyan, nakakadagdag po sa stress. Anyway, sige. So salamat na marami, Brad, for reminding us, ha? Oo. Yung nanay ko, si Helen Eliscopides, nakikinig ngayon, hindi na nag-overthink. Hindi na lang nag-iisip pag may problema. Kami na lang pinapuproblema niya. Kayo problema rito. Okay. Anyway, sige. So, Brad Jeff, again, welcome home. At sana nga makapag-adjust ka na sa iyong, sa iyong jet lag. And tomorrow we'll catch you again. Thursday ay bukas po ay bisperas na ng Biyernes. Amen. Yeah. Alright. Oo nga, yung kaibigan natin doon sa kabilang ibayo, si Joel at si Lulu Briones, tinecheck nga kung gising kami. Sabi ko, 3 a.m., dilat na dilat ako. So, thank you so much for hosting us. Sige. Alright. We'll catch you again tomorrow, Brad. Salamat na marami. We'll see you tomorrow. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.